Alright. Hi guys. Good morning, good afternoon, good evening. Nasaan ka man ngayon, no? Welcome back do sa ating ah, financial literacy webinar training, no? Ito na yung day 5 natin. Last day to, last day. Again, welcome, no? At umabot ka dito sa ating day 5. At salamat din sa pag-attend, no? Salamat sa pag-invest ng oras ng ano, attend sa ating training. Okay? Again, ito yung ano natin, pag-usapan, what you will learn on this training. The 5 building blocks of a solid financial foundation. Yung pinakauna dito, yung healthcare na natapos natin to sa day 1. Sa dito yung life insurance, day 3 yung leave management. Tapos yung day 4 yung emergency fund. Dito na tayo sa finale, no? Pinakalas. Ano yun, yung investment. The fifth block of our solid financial foundation. Okay. Before tayong proceed, meron lang tayong dito, no? Kaunting katanungan, no? What is your big why? Sabi dito, if your why is clear, and the how becomes easy, no? Para ba to sa ano? Kung for example, ikaw ba yung kaya mo ba gustong mag-invest is isa kang breadwinner? Para ba to sa income replacement mo? Para ba to sa to support your parents or to grow your money, build retirement fund, build healthcare, give to charity, para sa future ng family mo, para your boss, medyo nagsawa ka na sa boss mo, yan. Tapos financial freedom or come home for good, no? Kung sa kang OFW, okay? Again, if your why is clear, the how becomes easy, no? Again, thank you again, no? Thank you sa pag-attend, no? Alam mo yung mahalaga yung oras mo, pero mas pinili mo yung mag-attend dito ngayon, no? Congrats sa iyo at nag-invest ka talaga ng time para matuto, no? Sikapin natin na ngayong araw 'to marami kang matutunan sa akin, no? Okay. Again, ako nga pala si Karim Abdon Flores, dating waiter, line cook at ngayon nagtuturo po ako ng ano, no? Financial education ito sa ING. Again, ito yung mga training na natinan ko before. Gawa nga nung naalala mo yung kwento ko sa'yo yung day 1, no? Kailangan nating matuto para hindi na tayo ulit maano, no? Maguyo ng mga mandarambong, no? Kaya importante na matuto tayo. And I hope na pagkatapos ng training na ito at hindi lang doon magtatapos yung baga yung learning process mo, no? I hope na meron kang mag-invest ka pa ng ibang training pa para mas matuto pa, no? Okay? Ito yung mga libro pala na binabasa ko para maragdagan din ang aking kaalaman, no? Isa nga pala, guys, may gusto lang akong iregalo pala sa'yo, no? Ito yun, yung libro ko na ito yung pinakaunang libro na binasa ko, no? Kay Sir Robert. Ito yung libro na pinakaunang finance book na nabasa ko. At saka yung isa dito, ito yun. Yung sa cash flow quadrant. Ito din yun. Maglalagay na lang ako ng button din sa baba or link para ma-download mo. Para ma-send ko sa email mo. Bali, ang copy nun is ano lang. Ano siya, ebook, no? Pwede mo siyang i-download tapos mababasa mo siya sa cellphone mo or sa laptop ba, tablet mo. Kumbaga,
Hindi ko maibibigay sa'yo 'tong hard copy 'no, yung e-book lang muna, okey? Kung bibilhin mo rin 'to sa National Bookstore nasa 300 plus din 'to, pero yung digital copy niya ibigay ko lang sa'yo ng libre 'no. Kumbaga regalo ko sa'yo dahil tinapos mo itong training na 'to at, umabot ka talaga sa day 5. Okey guys, ito yun yung cash flow quadrant na digital copy. Tsaka ito yung isa yung, Rich Dad Poor Dad na libro ni Sir Robert 'no. Maglagay lang ako ng button sa baba ta's download mo na lang ta's, para ma-send ko sa ano mo, yung email mo, ilagay mo email mo ta's para ma-send ko 'no. Okey, let's proceed. Again, para kanino ba 'tong training na 'to? Para 'to sa lahat 'no, OFW ka man, employee ka man, business owner, OFW, entrepreneur, estudyante ka man or professional 'no. Again, who we are 'no, IMG stands for, International Marketing Group. Ang office namin sa 9 floor sa Kings Court Building 'no, Building 1 sa may Chino Roces. Lagi mong pagtandaan 'pag gusto mong pumunta ro'n, tandaan mo 'tong building na 'to. Makita mo dun pagpasok mo, makita mo dun picture ni Madam Shawi 'no, sa may, malaking picture ng Kaiser dun si ano palatandaan mo, okey. Ganyan ito yung the big 3 natin, si Sir Joey de las Piñas, Noel Arandilla, Bart Borja, at 'wag mong kalimutan na sundan sila sa ano 'no, sa Facebook tsaka sa YouTube. May programa sila doon na yung kape at salita at saka yung, kwarta sa kusina 'no. At makakasama din natin sila sa tuwing 9 AM ng umaga 'no, sa, leader school natin sa IMG, okey. Become part of the mission 'no. Ito yung financial literacy campaign ng IMG, 30 AM by 2030. Be with the group who inspires you. When the members of your group save and invest, they will also inspires you to save and invest. One of our goals to convert people from being spenders to savers and teach them how to save the right way. Uh, become part of our financial literacy campaign. Ito yun, 30 million Filipino family by 2030, no? Sana makabilang ka dito sa ano namin, sa campaign namin. Again, 18 years na po ang IMG, no? Established in 2002. IMG is one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines today. Financial education, we assist people who wants to help themselves achieve financial security through financial education and building a solid financial foundation. Ito yung mga branch namin, IMG The World, Cebu, IMG Davao, CDO, Dubai, Singapore, Hong Kong, Macau, saka yung IMG Europe, no? Again guys, natandaan mo yung kinuwento ko sa'yo nung day 1, yung mga scam company guys, hindi yan nagtatagal, no? 3 to 6 months lang itatagal lang naman yan, mataas na yung 1 year diyan. Pero itong IMG, pansin mo, 18 years na po tayo dito sa IMG, no? Ayan ang isa sa basehan na talagang isang legitimate yung company, yung talagang baga antigo na talaga, no? Mga scam company, 36 months, bigla lang mawawala yan. Mahaba na 1 taon diyan, mga yan. Okay? Again, our mission to help create wealth for families, no family left behind. Our vision to build a new financial industry. Do it right, do it with pride. Problem, many people today are financially struggling due to lack of financial information. The solution to educate more people about financial literacy and to provide them the best products in the financial industry. The mindset help them learn the best practices on how to manage their own finances, from saving to investing. Okay, why investing, no? Sabi dito, investing is important, if not critical, to make your money work for you.
You work hard for your money and your money should work hard for you. As it is happens, the bank is certainly not breaking a sweat paying you to keep your money in their vault. The onus is on you to put your money at work. Okay? Important reminders lang guys, no, before kayo mag-invest, no. So ko lang linawin, no, sa inyo, no. Ito 'yun. Think for long term guys. Dapat hindi yung mga short term na tirada, no. Tulad din nangyari sa akin, mga talagang ano ko no'n, mabilisan lang, mga gano'n. Kita mo, 6 months wala na 'yan, 3 months lang ata 'yun, wala na, eh. Tapos, again, this is not a get rich quick scheme, no. Ito mga talagang hindi talagang mga talagang mabilisan, 'no, hindi po gano'n. Kailangan long term yung mindset mo, 'no, dito. Tapos investing requires commitment. Investing is like, marriage, eh, parang parang 'pag ano 'to guys, yung tawag dito yung, parang pag-aasawa hindi yung tipong ano lang, 'no, mga one night lang, 'no, hindi po yung gano'n. Don't expect your money will grow in months. Ganito guys, importante 'to guys, huwag kang mag-expect na, matutubo agad yung pera mo sa ilang buwan lang kasi ang pera talaga sa totoong, investing, it takes time to grow, 'no. Kita mo yung nangyari sa akin, um, isipin mo yun yung 21 magiging 60 in 6 months. Kumbaga ang tubo ko nun sa 40. Hindi nga kayang ibigay ng bangko yung gano'n, eh, 'di ba? Kaya napaka-imposible yung mga gano'n. Kaya ito lang reminder, don't expect your money will grow in months lang. Okay, para mas malinaw, 'no. Investing is for serious people only, 'no, yung mga may iba kasi nakikiuso lang, narinig lang yan, invest pero, hindi naman sila seryoso talaga. At least para mas malinaw sa'yo, 'no. Okay. Ito investing involves risk. When the market is down, ito 'yun ang puwedeng mangyari 'pag, ah, ang stock market naging down, 'no. Ang unang dahilan ay yung mga giyera, ito 'yun possible na ano 'yan 'pag giyera 'yan ang market niyan babagsak 'yan. Economy, katulad ng nangyari ngayon, sarado yung mga negosyo 'yan, babagsak din ang market niyan. Maapektuhan yung economy, 'no, yung pag-ikot ng, pera, negosyo wala kasi nga sa nangyari ngayon. 'Yan, isa 'yan sa dahilan na babagsak yung merkado, 'no. 'Yan yung mga risk na maano mo, 'no, at least alam mo. Political crisis, for example, may eleksyon, 'no. Eleksyon, for example, yung nangyari kay, yung last time kay President Duterte, 'no. Yung hindi pa alam kung sino manalo, mababa yung market no'n. And then yung na-announce na panalo si Duterte, biglang tumaas yung merkado, 'no, kasi una, may tiwala yung mga imbestigo kay Duterte kaya maraming pumapasok na mga, investor, 'no, parang yun yung gano'n sa political crisis, 'no. Bad performance of a company, yung example yung sa ABS-CBN yung nangyari sa kanila, hindi sila nagbabayad ng tax, bad performance, kaya yun yung nangyari sa kanila talagang nalugi yung ano, 'no, yung bumagsak yung presyo ng ano nila, stocks nila. Unforeseen events tulad nitong COVID-19, yung mga bagyo, yung mga disaster, 'yan. Yan sila example ng unforeseen events, 'no. Tulad niyan 'di ba may COVID-19 'yan, bagsak talaga ang merkado niyan, 'no. Default in loans, ito naman, ito yung mga mga utang sa car loan, home loan, hindi nabayaran. 'Yan ang mga dahilan ng bagsak ng merkado, 'no.
Yan yung magiging risk mo dito 'no. Again guys, walang investment na hindi walang risk, may magsasabi sa inyo na gano'n na invest ka dito walang risk, walang gano'n. 'Pag mga gano'n ang deal naku tumakbo na kayo. Ang lahat ng investment may risk 'yan, negosyo may risk, lahat may disadvantage, advantage 'yan, okey? Gusto ko lang para mas malinaw sa'yo, wala namang investment sa mundo na walang risk. 'Yan lang gusto ko lang, matandaan mo. Kasi 'pag ang nag-invite sa'yo ng nagsasabi na walang risk, na delikado po 'yang ganyan. Sinabi lang nila 'yan para lang, panghikayat ng mga tao, okey? Ito yung bigyan lang kita ng example para malaman mo din na for example itong paper loss 'no, na puwedeng yung risk mo 'no, example ito paper loss ito. Ang ibig sabihin nito, ito yun, for example itong 2018 magbigay lang ng example, 2018 kunyari, ang Jollibee ang stock price ng Jollibee is 270 'no, then ngayong 2021 bumagsak siya 'no, naging 179. Ngayon i-minus mo lang 'yan, 270 minus 79, 179. Ang pinaka-loss mo diyan is ₱91 'no. Ngayon for example, kaya siya tinawag na paper loss kasi kung sa Tagalog, talo ka lang sa papel 'no. Makikita diyan sa mga may papel kasi ise-send yan sa'yo sa mga taga mutual fund company, ise-send sa'yo, yung, SOA mo, yung SOA mo, makikita mo yan dun. Makikita mo pula-pula yan, makikita yun may ano ka, may loss ka dun, makikita mo yan. And then dun lang yan sa papel talo, ibig sabihin paper loss dun, talo ka lang sa papel. 'Pag binenta mo yan yung talagang totoong talo ka talaga. Ngayon, nalugi talaga yung ano mo, investment mo kasi binenta mo ng palugi, eh. Katulad niyan, for example ganyan binenta mo, ang 'di ba ang ano mo loss is 91 ta's that time alam mong loss ka, binenta mo siya, eh, yun talaga talo ka kasi binenta mo, eh. Eh, 'pag sabing paper loss, hayaan mo lang siya diyan na 91 kasi ang history ng stock market umaakyat yan, eh. 'Pag ang advice kasi sa mga seminar namin na 'pag may ganito mga pandemic, mag-invest ka ng marami kasi mura yung stock 'no. 'Pag 'pag kuwan naman, regular lang yun 'no, mag-invest ka lang ng regular parang gano'n. Ta's 'pag down ang market, mag-invest pagka mas marami para kasi mas mura yun, mura siya. Okey, 'pag ganitong mangyari sa'yo, hayaan mo lang siya kasi ang stock market mo talaga umaakyat yan, eh. Ang mas maigi mong gawin mas bumili ka ng mas marami kasi mura 'no, gano'n siya. Kung ang nangyayari talaga is, kailangan mo talaga ibenta kasi kung ano mang rason mo, gano'n talaga, eh, ang tawag diyan, eh, talagang totoong talo ka na kasi binenta mo na, eh. Pero 'pag sa ano pa lang hindi mo pa nabebenta kaya tinatawag siyang, paper loss, okey? I hope na-explain ko ng maigi 'no. Ito naman meron na tayong the four golden rules of investing 'no. Sabi dito, invest early, invest regularly, invest long term, invest using diversification, yung pakalat 'no, diversify, pakalat siya. Yung sabi dito, hindi ibig sabihin na invest early kung medyo may edad ka na hindi ka na puwede mag-invest, puwede pa naman. For example, medyo may edad ka na 'no, nalaman mo 'tong stock market 'no, may edad ka na, puwede ka mag-invest tapos yung ano, i-ano mo sa mga kung may apo ka, may anak ka, 'yan puwede mo 'yan ipasa sa kanila or puwede mo mag-invest ka dun sa medyo meron kasing fund na medyo minimal minimal na ano, yung sa mga, explain ko yun siguro sa another training siguro 'no. Basta may ano siya basta sa mga, bond fund, money market fund yun, baka puwede ka dun. Pero hindi ibig sabihin na may edad ka na hindi puwede mag-invest 'no, kasi puwede mo siyang i-ano sa mga anak mo, apo mo, gano'n. Okey?
Ito, how we become wealthy in IMG, 'no. Ito 'yun, education, we provide the financial knowledge that anyone can apply, 'no. Execution, we provide a platform to execute the knowledge, access to the products and benefits, 'no. Business, we provide the best business opportunity, which is financial literacy. And business, access to the different investment vehicle, 'no, stock market, mutual funds, at saka insurance, okey. May dalawang ano ka, tupat in, IMG. Choose what career you want to pursue as an IMG member, 'no. Investor, you focus only on investing and regularly put minimum amount, every month of your investment in stock market or mutual funds. Business, basically we do the mission and teach people about financial literacy, 'no, and earn commissions. May isa akong invite na ang focus lang niya, guys, ano lang, pa-member siya sa IMG, ta's ang focus niya mag-invest lang siya sa mutual fund buwan-buwan, tapos, in-enjoy lang niya yung mga benefits sa IMG, yung mga discount sa pagbili ng kondo, discount sa pambili ng sasakyan, yun sa mga memorial, marami yun, mamaya i-explain ko sa'yo yung mga benefits, 'no, sa bandang huli i-explain ko sa'yo yun. And puwede mo 'tong sutakin nito yung business side, which is yung ano, basically, gawin mo lang yung mission ng IMG, which is to teach, 'no, about financial literacy, 'no. Itong dalawa himayin natin 'yan, okey. Ito, mag-una muna tayo sa investing, 'no, understanding the difference between, saving and investing. Okey, why we need to invest, 'no, may reason number 1 tayo, to beat inflation, 'no. Simpleng definasyon ng inflation is pagtaas ng presyo ng mga bilihin, 'no. Ito 'yun, magbigay ako ng example sa McDo, 'no, itong sa McDo, 'no, 2003 yung price niya mabibili mo siyang 25, 2006 45, 2014 79, 2016 105, 2019 142, 2020 190, 'no. 'Yan yung kita mo from 25 hanggang sa ito naging 190 siya. 'Yan yung pagtaas ng bilihin, 'no, 'yan ang example ng, inflation, kaya kaya isa sa rason bakit natin matutunan yung pag-invest, 'no, para makasabay yung, purchasing power ng pera natin, 'no. Ito example ang, 1,000 mo, ang nabibili ng 1,000 mo nung year 2000 is ito punong-puno pa yung cart mo, 'no. Tapos pagdating ng 2020, ito na lang natitira, 'no, 3 item lang nabibili. Pagdating ng 2050, magkano na lang kaya halaga yung 1,000 mo? Ito na lang mabibili mo, bottled water tsaka yung lollipop. Gano'n siya nagwo-work, guys, 'no, yung inflation, pagtaas ng mga bilihin, 'no. Okey. Ito, why we need to invest, reason number 2 tayo, 'no, money will work for you, 'no. Kilala mo 'to, si Mike Tyson, si Evander Holyfield, si Scottie Pippen, si Allen Iverson, 'no. Sila yung lumabas sa research ko, 'no, na sa boxing side si Mike Tyson number 1, 'no. Nag-file 'to ng bankruptcy sa gitna ng kasikatan niya noon. Ito yung ano niya, 'no, yung parang ano niya, kinita niya sa pagbo-boxing $400 million, 'no, kay Evander 250, 'no. Tapos nalustay lang 'yan lahat, na puwede niyong i-research sa internet, si Mike Tyson nag-file ng bankruptcy 'yan, tapos kahit papaano yun natutulungan naman siya sa mga ano, sa mga iba niyang may mga project siya ngayon kahit papaano. Pero yung talagang itong ano niya nalustay talaga 'to, 'no, nag-file siya ng bankruptcy. Ito naman si ano, Allen Iverson, idol ko 'to, eh. Ang last kong balita nito, hirap daw siya makabili ng, burger lang, 'no, si Allen Iverson. Kailan ba napanood yun, kakaiyak nga, eh. Sayang nga si ano, si Allen, 'no. Hindi nila natutunan itong pag-invest, kung ito lang na-invest nila itong mga pera na 'to, siguro ngayon nag-e-earn na 'to ng malaking interest, 'no, sa stocks, 'no. Ito na sana yung nabubuhayan sila ng interest sana nito, yung ano nila, kung na-manage nila ng maayos, 'no.
Ito naman sa ano, sa lokal naman, itong 4 yung lumabas 'no, si Sir John Regala, Dick Israel, Isberhel, Julio Diaz 'no. Sila yung lokal na research ko, ang naging number 1 si Sir John Regala 'no. Buti na lang kahit papaano natulungan siya ni Sir Rapi 'no, Rapi Tulfo 'no. 'To si Sir Dick Israel, patay na 'to, eh. Pati yata si Isberhel patay na sila. Kumbaga ito yung lumabas sa research ko na mga dating sikat na lokal na artist na naghihirap 'no, okey. Tapos yung ano natin reason number 3 to achieve specific financial goals 'no. Example meron kang, dream house 'no, 'yan. For example ganyan kalaki yung halaga ng dream house mo, 'yan. Pang-retired mo, pang-retirement fund mo, pang-travel mo ba, pang-college ba ng anak mo, pang future business mo ba, may plano ka ba mong negosyo, negosyo sa in the future, 'yan puwede 'yan. Kung ngayon may ano ka gusto kang magtabi for example hindi ka pa nakapag-decide kung anong business mo, ah, ang gawin mo mag-invest ka muna para pagdating ng panahon, 'yan puwede mo siyang maugot 'no. May bibilhin ka bang farm, 'yan puwede 'yang financial goals mo bili ka ng farm. Ito pangkasal mo, 'yan financial goals din 'yan, pambili mo ng sasakyan. Okey, ito yung reason number 3 natin na why we need to invest to achieve specific financial goals. Okey, again ito example na 'to mga ano dito, yung mga sinulat ko, puwede mo siyang yung sa sarili mo puwede din, okey. Example lang ito. Ito na yung ano, pag-usapan natin yung the rule of 72 'no. Sabi dito, methods of, estimating to doubling time of an investment 'no. Bale ito 72 divided by interest rate equals the numbers of years for your money to double 'no. Mamaya explain ko ng mas maigi 'to. Sabi ni ano dito, compound interest is the eighth wonder of the world 'no. He who understands it, earns it. He who doesn't pays it. Ayan, sabi ni Lolo Einstein 'no. So, Albert Einstein 'no. Okey. Ito yun, the compounding interest 'no. What is compounding interest? Or yung compound interest, compounding interest is the interest on a loan or deposit calculated based on both initial principal and accumulated interest from previous periods. Though to have originated in 17th century in Italy, compound interest can be thought of as interest on interest and will make a sum grow at a faster rate than simple interest, which is calculated only on the principal. Ito guys, may sample ako dito. For example, 10,000, invest ka. Pag simple interest lang, pagdating mo na ng third year, interest niya dito lang kinukuha, no? Pag sa compound interest naman, for example yan, interest niya, ito na yun, accumulated interest niya, 11.2. Pagdating ng second year, yung dalawa yan na yan, calculated yung dalawa yan, yan sa third year. Tapos, tingin fourth year, calculated yan tatlo hanggang dito sa 4, no? Yan po yung tinatawag na compound interest on interest 'no, hindi tulad ng sa simple dito lang nanggagaling. Okay, actually simple lang 'to na example at least kahit papaano may idea ka 'no. Okay, next tayo. Ito na magbigay tayo ng competition 'no, the rule of 72. The formula is useful for understanding the effect of compounding interest. Sabi ni ano dito, ito na nga yun, Albert Einstein called the compound interest the eighth wonder of the world and mankind's greatest invention because it is the mightiest force ever unleashed for the amassing of wealth, no? Ito yun, gawin ko lang example, no? Ito yun yung sa magbigay tayo ng 1% no, sa bangko, savings account to, no? Actually, yung bagong nilabas ng mga bangko ngayon, 0.25% lang, no? 0.25%. Ginawa ko lang siya 1% para mas mabilis siyang i-calculate, no? Para walang butal-butal, okay? Ito 72 divided by 1 equals 72 'no, 72 years.
For example, meron kang 100,000, then you open a saving accounts in the bank, no? And then bank gives you 1%. The bank will give you 1% interest rate of your savings account annually. Tapos you have now 200,000, no? Your money doubles after 72 years. Okay, bale ito yan yung 1%, ito yan siya yung 1 na. Kasi naalala mo sinabi doon na gamitin mo yung formula, no? Kumbaga kung ilan yung percent na pinaglagakan ng pera mo, i-divide mo siya sa 72. In this case, ang ginawa natin example is sa bank, no? Ito 1%. Kaya ginawa dito is 72 divided by 1, 72 years. Okay? Yung 100,000 mo naging 200 after 72 years. Ngayon, for example, 30 ka na ngayon plus 72. Ibig sabihin nun, 102 ka na. Ngayon, ang 200,000 mo, ano kayang halaga that time? That time na 102 years old ka na. Or kung buhay ka pa ba that time, no? Ganon siya ka-powerful para malaman mo ganon yung method para malaman mo kung kailan magdoble yung pera mo, no? Okay, at I hope na na-explain ko siya ng maayos, no? Again, 72, i-divide mo lang siya sa interest rate na kung saan mo siya ininvest yung pera mo para makuha mo yung tamang pagdoble na yung pera. Okay? Ito naman, magagamit tayo ng 4% dito, no? Ito siya sa bank deposit naman to, no? Time deposit sa bangko, no? For example, itong ginamit natin 4%, 72 divided by 4 equals 18. Ibig sabihin, every 18 years, no, magdoble yung pera mo. Okay? Ang example natin, 100,000. Pagdating mo ng example 29 ka, pagdating mo ng 47, naging 200,000 na siya, no? Every 18 years yung doble. Tapos pagdating mo ng 65, naging 400 siya every 18 years, no? Okay, sabi ito, money doubles every 18 years with 4% interest rate. Ngayon, si bangko naman, may alam si bangko, ikaw naglagay ka dyan sa kanya, time deposit, nilagay mo yung 100,000 mo. Si bangko naman may alam siyang 8% eh. Matalino yung si bangko eh. Hindi naman nahayaan hindi porket naglagay ka sa board nila, hindi naman nahayaan ni bangko yan na magtambay dyan, di ba? Ang gawin ni bangko dyan, may alam siya na 8%. Ilipat niya yung pera mo dito sa 8%. For example, yan, 29, 100,000. 72 pala, divided by 8 equals 9, no? Ibig sabihin, every 9 years, nagdoble yung pera mo. Ito na, si 29, 29 ka, 100,000 mo, pagdating mo ng 38, naging 200. Pagdating mo ng 47, naging 400. Pagdating mo ng 56, naging 800. Pagdating mo ng 65, naging 1.6 siya, no? Every 9 years, nagdoble siya, no? Money doubles every 9 years with the 8% interest rate. Ngayon, ang gamitin naman natin is, dumako naman tayo dito sa 6%. Ito yun naman, yung sa stocks, no? Ito na yung sa stocks at saka sa mutual funds, no? Meron pa ring alam si bangko na mas mataas pa talaga, 12%. Kaya dito niya ilagay, no? 29 ka, 100 mo naging 235. Pag 35 mo, pagdating mo ng 41 naging 400, pagdating 47 naging 800. Pagdating ng 53 naging 1.6, pagdating ng 59 naging 3.2, pagdating mo ng 65 naging 6.4, no? Money doubles every 6 years with 12% interest rate. Okay? Ngayon, ang tanong dito, nadaya ka ba ni bangko? Biruin mo yung 100,000 mo, binalik sa'yo, 400 lang. Siyempre, hindi. Ang sagot, hindi. Hindi ka na nadaya ni bangko. Yun ang usapan nyo, 4% eh. 4% yung usapan nyo. Yung kataon lang na mas matalino si bangko sa'yo, mas may alam siya na pwede niya pag-investa na mas malaki. Kaya ganun siya. Ang difference niyan, 6 million, difference nyo.
binalik ni bangko sa'yo 400 lang tapos kumita siya sa pera mo na 6,000,000. Gano'n siya ka-ano 'no, at yung ganitong formula guys, tested ito ng mga ano 'no, ng mga talagang mga kilala sa investing 'no. Ito talagang ginagamit nila 'no. Okey, ang tanong diyan, puwede ka pa bang bumalik? Pagdating mo ng "Uy, dapat pala naniwala ako no'n kay ano, do'n ko na lang ilagay dapat sa stock sa mutual funds imbes na dito." Kasi maraming alam lang is bangko lang 'no. Hindi nila talaga alam nito kasi hindi nila natutunan. Natutunan ko 'to, sabi ko aha moment din ako dito 'no. Sabi ko kaya pala yumayaman talaga yung bangko 'no. Okey, I hope na-explain ko siya ng maayos. Let's proceed. The power of compounding interest. Sabi dito, people who don't understand how money works, they end up working for money 'no. People who understand how money works, they let money work for them. Okey. Ah, Meron lang 'tong ano 'to, isang ano natin, 2 ways to invest in the stock market 'no. Hihimayin natin yung dalawa 'to, dalawang paraan 'no. There are 2 ways to invest in stock market, the direct investing and indirect. Okey, himayin natin yung dalawang 'yan. Unahin natin yung direct 'no. Direct investing, is basically like driving your own car 'no. You invest/trade for yourself. You need to have the time and expertise to select, combine, and monitor the stocks in your portfolio 'no. You are the driver who buys and sell. You need to know how to analyze which stocks are good and which are bad. Basically, ikaw yung parang driver, ikaw yung nagmamaneho, ikaw nagtapak ng silinyador, gano'n. Ikaw nag-buy and sell, kailangan may alam ka sa mga graph, pagtingin ng for example, yung mga candlestick na 'yan, 'yan. Kailangan may alam ka ng ikaw talaga yung magmaniobra 'no. May mga course na puwede mong mabili diyan kaso medyo mamahal 'no. Kaya ito bagay ito sa mga talagang ang direct is talagang may mga tao talaga na naka-focus lang talaga dito 'no. Kumbaga sila talaga yung maniobra. Okey, kung may experience ka about sa direct investing, puwede mong gawin ito at least kahit papaano is, talagang kontrolado mo pero kailangan may alam ka talaga 'no. You need to know how to analyze, 'yun yung pagbili ng sarili mong stock. Okay, let's proceed. Uy, ito 'yun yung, ah, mag yung initial capital pala ng ano 'no, direct 'no, ito 'yun, you can open, account only for ₱1,000 in direct stock market 'no. Itong top up na additional top up investments is direct stock. Indirect stock market investing is much higher than indirect investing and can buy only one stock company. Minimum shares, for example, the amount of Jollibee per share now is 107, then has a minimum of 100 shares for you to own. Then you need 14,700 pesos para makapag-invest ka 'no. Bigay tayong example 'to, Jollibee per share as of October 17, 2020. Last time 147 'no. Ito yung time na bumagsak talaga yung mga presyo ng mga ano 'no, stocks. 'Yan, for example 'yan. Ang mangyayari diyan, ito for example, the amount Jollibee is 147, tapos meron silang minimum 'no, minimum, 100 shares 'no. I-times mo lang 'yan ng 47 to, 100, kaya kailangan mo ng 14,700 'no, para makabili ng isang stock. Isang stock lang mabibili niyan, yung Jollibee lang. Okey, gano'n siya nagwo-work 'no. 'Yan yung ano natin, yung sa direct, okey. Isang stock lang tapos medyo mataas yung kailangan mo na i-invest tapos ito nga kailangan mong ma-hit yung minimum ano nila, minimum shares 'no, okey. Sa indirect naman, yung indirect is basically you are the passenger 'no, that pays the driver or the fund manager 'no. You are a passenger, para ka lang sa bus, pahiga-higa ka lang, tulog-tulog ka lang sa bus, and then let the professional
manage and handles your investment so that you can focus on your job career. Ito na for example busy ka sa trabaho mo 'no, busy ka talaga, talagang gustong-gusto mo talagang nag-e-enjoy ka naman sa trabaho mo parang gano'n. Ta's gusto mo mag-invest, ito yung bagay sa'yo 'no, advisable sa'yo ito. Ipa-manage mo sa mga fund manager kasi itong mga fund manager, mga lisensyado yung mga 'yan, mga professional talaga 'yan, mga yan talaga yung focus nila yung pag-ano, pagba-buy and sell ng stocks. Yun lang may ano 'yan, may bayad 'yan pero explain ko sa bandang dulo pero, kayang-kaya sa bulsa naman yung bayad diyan, okey. Okey, ito siya direct, indirect 'no, advisable sa mga wala pang experience sa pagbibili ng stocks, walang experience sa, pagte-trade, ito yung bagay sa inyo, indirect 'no. Let the, professional, manage your funds 'no. Okey, ito initial capital, you can open an account for only ₱1,000 'no, same lang sila sa direct. Ang top up naman nila, yung top up, yung dagdag kada buwan 'no. Investment in direct stock market, minimum of 500 'no. Puwede ka maghulog ng 500 kada buwan, 'yan puwede 'yan. Diversify, for example, you invested ₱2,000 'no, 2,000 ininvest mo. That amount is spread to a different type of company 'no, stock, equity funds, money market funds, bond funds, and balance funds 'no. Kumbaga pakalat siya. For example, yung 2,000 mo ang pinili ni fund manager mo ito Jollibee, Ayala Land, Meralco, PLDT ba, BDO ang binili niya. Si fund manager ng bahalang mamili diyan kasi siya yung, 'yan talaga yung trabaho niya. Mamimili na siya kung sino yung talagang malalakas diyan, okey? 'Yan lang yung trabaho ng fund manager, siya ng bahala diyan. And then ito, sabi dito, even if you are average person, you can own a shares of these giant companies. If you are investing in the stock market or mutual funds, you can proudly say to your friends that you are a shareholder of these companies. In fact, you are helping the growth of the Philippine economy, by investing in the stock market 'no. Kahit mga ordinaryong tao ka lang puwede ka mag-invest diyan. Kahit papaano nakakatulong ka, yung pag-iimbes-imbes na ano nakakatulong yung mga tao na mag-grow yung ano 'no, economy ng ano, isang bansa, okey. Okey, explain ko lang mabilis nitong sa ano, kung paano siya nagwo-work, yung hatian, yung kita, okey ito yun. Funds are converted into a number of shares. For example, ito yung ano natin, ito yung mutual fund company, example 'yan. Tapos yung mutual fund company, gusto niya maglikom ng 500,000 'no. Actually, example ko lang 'tong 500, ang pinag-usapan sa stock market is milyon 'yan 'no. Ang tawag diyan, pooled money 'no, pooled money. For example, ito yung gusto niyang likumin 'no, tapos sabi ni Ashley, "Fund manager meron ako dito, may 1,000 ako." So kay Sophia naman, "Fund manager may 200 ako." Kay Cheldin may 100. Kay Melanie 100, kay Jordan naman, 99,000 hanggang sa nabuo na 'tong 500, nabuo na and then, kukunin niya ni fund manager 'no. Si fund manager ang trabaho niya i-invest niya 'yan 'no, stocks o sa bonds ba niya i-invest 'no. Kapag kumita 'yan, 'pag kumita na, add value sa fund, tapos lumaki na yung portfolio niyo, 'yan, investor receives distribution of asset according to the number of shares 'no. Kung magkano yung kita, percentage sa kinita ng portfolio 'no, pantay-pantay kayo 'no, pantay-pantay kayo ng lahat ng mga nag-invest 'no. Pero magdepende lang 'yan kung ilan yung shares yung hawak mo. Okey, gano'n siya parang sa Pilipino na ano, parang bakas-bakas style ba. Bakas-bakas yung ganito na yung tawag dito, pooled money. Okey, yung 1,000 mo puwedeng sumakay sa 500,000. Okey. Okey, ito si Ashley, himayin na natin 'tong 1,000 ni Ashley 'no, kung paano siya kikita 'no. Ito NABS, ito yung tawagan sa ano 'no, yung parang hatian sa kita ng ano, isang mutual fund company, NABS, Net Asset Value per Share. For example, ito ₱10 per share yung halaga 'no.
₱10. Tapos ito si Ashley may 1,000 siya 'di ba, 1,000. Bale i-divide mo lang 'yan, 1,000 divide 10, ang lalabas diyan ito 'yan 100 'no, 100 shares. Yang 20 na 'yan saan galing 'yan? Dito 'yan oh. For example yung ₱10 niyo lumago 'no, tumubo siya, naging 20 siya. Price appreciation 'no, naging 20 kaya siya may 20 diyan, idagdag lang 'yan diyan. 100 times 20 kaya naging 2,000 siya 'no. Yung 100 na 'yan saan galing 'yan? Dito 'yan sa dividend 'no, ang mga kumpanya for example, Jollibee, for example si BDO, si Ayala, si GMA, Meralco, PLDT. Kahit sino sa kanila diyan 'pag may kumita diyan, lumago yung ano nila, namimigay yan ng, dividend na tinatawag 'no. Tapos for example, one piso per share 'no, binigay ng ano, yung parang dividend. May hawak si Ashley ng 100 shares, kaya naging may 100 siya 'no, additional, kaya naging 2,1 'no. Gano'n siya ng workflow ng ano 'no, sa mutual funds. Okay, I hope na nagka-idea ka dito. Okay, let's proceed. Ito 'yun, building long-term investments. Again, ito 'pag bangko ka lang, bibigyan ka ni bank, savings accounts, bibigyan ka ni bangko ng 0.25%. Tawag sa'yo depositor 'to. Pero si bangko, iimbes si bangko sa ano 'yan, mga real estate, retail loans, stocks and equities, commercial papers, government securities. Tapos kikita si bangko ng 12%. Ikaw naman kung gusto mo, sa mutual fund company ka rin, invest ka sa mutual fund company, investment, tawag sa'yo shareholder 'no. Siyempre si mutual fund diyan rin mag-i-iimbes yan, sa mga ano na yan, government and security, commercial paper, dito lang i-invest niya yung mutual fund yan. Same sila ni bangko 'no. Ang kita mo diyan 12% shareholder. Ngayon mamili ka saan ka diyan, depositor lang ba o shareholder? Okay, it's for you to decide 'no. Ito reason why mutual funds professionally managed, affordability, 1,000 puwede ka mapagsimula. Actually dati 5,000 ang minimum nito, yung dati ang time na nag-ano kami 5,000, ngayon puwede na siya 1,000 open account. Okay, tax exemption, RA may batas tayo diyan tax exemption sa ano, kita mo sa ano 'no, sa mutual funds. Okay, liquidity ibig sabihin puwede mo siyang i-withdrawhin 'no, mag-antay ka lang ng 5 to 7 days na processing 'no. Diversification, yung sinabi ko kanina yung pakalat, yung 2,000 mo buksan mo 2,000, 5,000 ba, maraming mabili na stock 'no. Unlike dun sa isa sa direct, isang stock lang, okay. Safety, may mga batas tayo na nag-ano ng mga mutual funds 'no, kaya may safety siya 'no, may explain natin 'yan. Ito 'yun, is mutual fund legit 'no, ito applicable law. A specific law in the Philippines called the Investment Company Act of the Philippines, Republic Act number 2629, governs mutual fund companies. Regulatory body, mutual funds are registered companies. Therefore, they are regulated by the Securities and Exchange Commission or SEC of the Philippines. How to know if it is legit, no? They must be registered with SEC primary license, okay? And allowed to solicit investment. Tapos may secondary license sila. Okay, ganun siya. Pag may ginag-invite siya ng investment, tanungin mo, SEC registered ba kayo? Pag wala silang pakita, naku, wag na kayong ano, tumakbo na kayo diyan. Pag walang pakita na rehistrado sila sa SEC. Kung ngulikta sila ng investment, tanungin mo, meron ba kayong secondary license to solicit investment? Pag wala ipakita, yan maliwanag yan, scam yan 'no. Here are the few steps you can do. Check the complete list of mutual fund registered in the Philippines government 'no. Check the official list of the mutual funds from the SEC. Check the PIPA's list of members companies on their website. Reach out the SEC Enforcement and Investor Protection Department by either calling or sending them an email 'no.
The response may take some time, 'no? Okey, puwede mong puntahan 'yan, search mo lang sa Google, SEC, 'no, website nila. Tapos yung sa FIFA, 'no, para ano mo kung legit ba yung mga nag-o-offer sa'yo ng ano, 'no, okey. Ito isingit ko lang 'to, signs of ano, scam company, 'no. Ito yun, offer, low capital with big return, 'no. Marami 'yan, makikita mo 'yan sa Facebook, eh. Example, mag-offer diyan, sabihin nila, "Oh, 100 lang." Tapos kikita na ng malaki na ilang linggo, ganyan. Alam ko siguro mababasa mo yung ganyan, mga maliitang investment pero sabihin nila malaki, 'no? Ang mangyayari niyan kasi maliit lang start ng investment, mangyayari lang bibili ka ng maraming, for example, 10 account ganyan hanggang sa maraming account bilhin mo. Kaya 'yan ang palatandaan mo, 'no? Offers low capital with big return, wala pong gano'n, 'no? Malabo po 'yun. Okay, ito, if the promise guaranteed return, again 'pag guaranteed, sinasabi nila na, sinasabi nila na ano, dito kayo mag-invest, guaranteed 'to, 'no? Sabihin nila gano'n, kunyari, gano'n, tumakbo na kayo 'pag ganyan yung ano, kasi sa mga investment, guys, walang guaranteed 'yan, 'no? 'Pag sinasabi nilang nagpo-promise lang guaranteed, wala, imposible yung ganyan kahit sinong tanungin mo. Kaya sinabi nila ng guaranteed kasi gusto nilang makahikayat, 'no? Refuses to answer a question. For example, may mga tinatanong ka, mga papel-papel, tapos may mga papel ba kayo, tapos ililigaw nila yung tanong, yung ano, tanong mo, ililigaw nila, parang gano'n. 'Yan, isa na yung palatandaan na scam 'yan, ililigaw ka na nila ng ibang tanong, okey? Urgency or time pressure, pine-pressure ka nila, sabihin nila na ano, "Ay, ngayon lang 'to," ganyan. Kailangan kailangan ano na kasi bukas wala na, ganyan. Urgency and time pressure, yung minamadali ka nila na ano 'yan, maglagak na. Kasi ang mga totoong investment, guys, hindi yan gano'n, hindi yan name-measure na ngayon agad, hindi yan gano'n. Hinahayaan nila na, mag-imbestiga yung investor na tingnan yung mga brochure nila, yung website nila, yung background nila. 'Pag gano'n pine-pressure ka na, minamadali ka, 'yan sign 'yan, 'no, sign 'yan na, scam 'yan, 'no. Too good to be true, 'no. 'Pag sinasabi nila na, no risk dito, guys, sabihin nila, "Oh, dito na kayo, walang risk, 'no, siguradong kitaan." Mga sobrang ganda ng sobrang too good to be true, ano. Too good to be true doesn't, ibig sabihin hindi totoo. 'Pag ganyan ang deal, too good to be true na mga ano 'yan, delikado 'yan. Sabihin nila, "Oh, no risk dito, sureball nakikita yung ano mo." Walang gano'n, guys, walang gano'n, okey? Not registered in SEC, 'no, Securities and Exchange Commission, 'yan. Hindi sila rehistrado, walang mga papel na pakita, lalo na 'pag walang address sa opisina, 'yan. 'Yan na siyang mga palatandaan mo. Ito, 10% to 20% per month ang offer nila. For example, mag-invest ka dito, 10% ang tubo, buwan-buwan or 20%. Tapos ganyan, 10 to 20%, guys, mataas 'yan. Isipin mo ang bangko, wala pa nga 1%, eh. Isipin mo mayaman yang bangko, hindi nga nagbibigay ng ganito kalaki. Ibig sabihin mas mayaman pa siya sa bangko, 'di ba? 'Yun ang tatandaan mo 'pag ang deal 10 to 20%, lalo na 'pag per month, medyo ano 'yan, masyadong mataas 'yan. Isipin mo 'yung sa bangko 1% lang, mga bangko nga 'yan, eh. Tapos ano, kung kilala mo si Warren Buffett, masaya na sabi ni Warren Buffett, masaya na siya sa investment niya, nakikita ng 20% sa isang taon, okey? 1 year 'yun, 20% lang masaya na siya do'n. Kasi ang stocks minsan naglalaro sa 12, 18, 20. Kaya 10, 12, 18, 20 gano'n pinakamataas. Taon-taon 'yan, hindi per month, Kaya 'pag sinasabing ganitong deal 10 to 20% per month,
Lalo na 'pag may nagsabi ng daily, naku delikado. Delikado 'yan, alam mo 'yan palatandaan mo guys, okey? 'Pag sinabi nila, "Just invest, wait and earn," 'yan bigay mo lang sa'kin pera mo. Ako ng bahala diyan, ako na mag-invest, antay-antay ka lang, wait and earn. Naku, takbuhan mo na 'yan guys. Kung naalala mo yung sa kuwento ko sa'yo sa day one, gano'n ang nangyari sa'kin. Sabi nila, "Just invest, wait and earn," antay-antay lang, kada buwan tatanggap ka ng 10,000 ganyan, 'yan. Ganyan yung nangyari sa'kin 'no. Tas sinasabi pa nila dun kung naalala mo yung kuwento ko sa day one, yung nangyari sa'kin, yung mga tawag dun, sinasabi nila na ano, may nagtatanong na member dito na ano, mga papel nila wala silang mapakita, yun naalala ko nun, eh, walang mga papel. Tapos ito nagpa-promise sila ng guaranteed return, guaranteed, wala daw risk, ganyan. Eh, that time wala pa naman akong alam, kaya yun. Kaya dito guys, ito yun, financial education is your weapon 'no. By the end of this training 'no, kailangan pulido na yung alam mo 'no. Ito na yung parang bulletproof mo sa mga mandarabong, hindi ka na basta-basta maloloko kasi may alam ka na 'no. Kasi ang mga scammer talaga nakakatunog yan, eh. Kapag nakatunog sila ng ano, ng 'pag naramdaman ng scammer na walang alam yung isang tao, yung kausap nila, yun tatargetin nila yan. 'Pag alam nila na may alam ka, kumbaga hindi na aalis na yan, nakakaramdam yan, eh. Kaya importante guys na financial education is your weapon. Kailangan, matuto ka 'no. Okey, let's proceed. So, 2 ways to invest in mutual funds 'no. Directly, puwede kang mag-direct sa mga mutual fund company. You can go directly to a mutual fund company 'no. Puwede kang dumiretso for example sa, PhilEquity, puwede kang dumiretso dun. Pero nga lang ito yung madadatnan mo dun with sales load fee 'yan. 'Pag open ang account mo may bawas, sales load fee ang tawag nila. 'Pag dito ka naman, 'pag dumaan ka sa distributor, you can go to the principal distributor which is IMG 'no. Ito yung company namin IMG. 'Pag dumaan ka diyan, before ka sa IMG muna bago mutual fund company, ibig sabihin ma-bypass mo yung, sales load fee ng ano, mga mutual funds. 'Pag dumaan ka sa IMG, ito yun, zero sales load fee, okey? Ito yun mga mutual fund partners namin, ang broker natin si Rampberry Financial 'no. Ang una PAMI, First Metro Asset Management, Soldivo Fund, Atram, Pilam Asset, Sun Life, PhilEquity. Yan yung 6 sila 'to. 6 siya yung partner natin 'no, yung mutual fund company na, nakapaloob sa IMG 'no, 6 din sila. Ito yun, 3 type of fees, yung kanina yung sa in-explain ko sa indirect 'no, ito yun. Ito yun number 1 nung sales load, yung kanina. For example, yung 5,000 mo and up, ang bayad diyan is 0.25% or 3.50 'no. Ang entry fee, sabi ito, entry fees are upfront sales load charge before the account is open. Okay, 'pag mag-open ka ng direct dun sa kanila, yan i-cha-charge ka nila nito. For example, 5,000 yan, i-cha-charge nila sa'yo yan, ma-minus, okay? A fee charge, ito, exit fee pala, yung pangalawa, exit fee, 1% if less than 90 days, no? A fee charge to an investor for withdrawing money from the mutual fund prior to the end of a pre-specified holding period. It is expressed and charged as a percentage of the asset being withdrawn. Exit fee naman guys, exit fee ano 'to, for example, ang holding period company, holding period nila is 90 days 'no, 90 days. Tapos isang buwan pa lang, wini-draw mo na nung ano, investment mo, kung ano ba yung dahilan mo, kung ano bang rason kung bakit mo withdraw, i-cha-charge ka nila 'no, exit fee, 1%. Kailangan maabot mo muna yung holding period nila bago mo withdraw para hindi ka ma-charge, okey? Number 3, management fee. The fee charged by the company for the management of the fund's investment portfolio. This is specified as a percentage of the total assets of the mutual funds.
Ito naman charge annually from 1.50, tapos ito yung 1.50% to 2% 'no. Ngayon ang pinakatanong dito is ano ba yung pinakamataas na fee? Obviously ito yung pinakamataas 'no, sales load. Ang sales load kapag gusto mo mag-direct 'no, sa mga mutual funds, yan ang iiwasan mo. Kaya para maiwasan mo yan, kailangan mong dumaan sa IMG, yung number 1 distributor ng ano 'no, mutual fund dito sa Pilipinas, para maiwasan mo 'to. Kasi ito yung pinakamalaki. Every time maglagak ka diyan, hindi ka titigilan ng mga mutual fund company, cha-charge ka nila ng yan, icha-charge sa'yo 'to, okey? Iwasan natin yang entry fee na yan, yung sales load. Ito yun example na non-IMG member 'no. For example, may 3,000 ka, less 3%, 2,900 na lang 'no. Ang mabibili niyan 291 shares kung ₱10 ang per share 'no. Kung maibenta mo siya ng 30, ito yun kita niya 'no. 'Pag 10,000, yang mabibili niyan, ayan yung mababawas, bawas na siya sa 3%, tapos 970 shares lang mabibili mo. Pag ibenta mo siya ng 30, ₱30, yan 29 yung kita. Ito naman IMG member 'no, zero sales load yan. 3,000 mo buo siya 'no, kasi zero entry fee yan, buo siya. 3,000 mo mabibili yan 300 shares kapag ₱10 per share 'no. Tapos, 'pag ibenta mo siya sa ₱30 na halaga, yan ang kita niya 9,000. Tapos 'pag 10,000, zero entry fee din, 10,000 yan buo. Mabibili mo siya sa ₱10 per share, so 1,000 'no. 'Pag ibenta mo siya 30,000 'pag 30 per share ang pagbenta mo. Okey, I hope na kahit papaano, nagka-idea ka dito 'no. Let's proceed. Sabi dito, "A strong financial foundation will result to you having sturdier finances than that can withstand any money-related storm and earthquakes. Following these 5 building blocks will help you, build and secure your financial future," 'no. Again, ito yung mga tinapik natin 'no. Again guys, congrats at umabot ka dito 'no. Mura healthcare, life insurance, debt management, emergency, ito yun, investment yung pinag-usapan natin ngayon. Congrats sa iyo at nag-invest ka talaga ng oras 'no, sa pag-attend dito 'no. Okey. Ngayon, para masuportahan mo itong ano na 'to, puwede mong gawin yung ano natin IMG business 'no. Ito yun, increase your cash flow. Naalala mo sa debt management natin yung may ano dun na about sa IMG business, puwede ito gamitin mo sa increase your cash flow 'no. Increase your cash flow to help you set up the building blocks of your solid financial foundation. Kumbaga 'pag ginawa mo 'tong IMG business, puwede mo siyang kinita mo sa mga komisyon mo, puwede mo pang-invest, puwede mo pang-emergency fund, debt management, pambayad sa utang mo, pangbili mo ng life insurance, pangbayad mo sa healthcare mo. Kaya yung kinita mo sa ano, sa paggawa ng business side ng IMG 'no, which is, to teach 'no, financial education 'no. Okay, pag-usapan natin ng ano 'to, yung sa business side. You can earn additional income by doing IMG business, which is to do the mission by teaching, financial literacy 'no. Ah, Pag-uusapan 'tong sa business side 'no, pero bago ang lahat, ito muna, may nagtatanong diyan, who exactly is IMG 'no? Is IMG a networking company? IMG is a insurance company? Is IMG an investment company? Okay, the answer is none of the above 'no. IMG is a financial education company. It's a membership company that has an access to major providers, such as ano 'yan,
Financially, it's a membership company that's access to a major providers such as life insurance, real estate, healthcare, investment, allied services, general insurance, no? Parang one-stop shop siya, no? One-stop shop. For example, ikaw yan, no? Ikaw yung member ng IMG. May access ka sa healthcare product, life insurance, investment, SM, sa real estate, sa general insurance, sa allied insurance. Okay? I hope na malinaw to siya is a membership, no? Membership company na may mga access sa mga ganitong produkto, no? Which is maka-discount ka. Maka-discount ka kapag member ka ng IMG. Pag bumili ka ng mga product na to, maka-discount ka, no? Ito yan, IMG is a membership company, no? Katulad ng Lazada, Shopee, Amazon, is in our shopping membership. People are learning how to get better deals and save money, more money and on products and services through membership, no? Parang yung sa Lazada, ano ka, maggawa ka ng account sa kanila, yan. Tapos maka-access ka na ng mga gusto mong bilhin sa Shopee. Parang gano'n din yung IMG, no? Para may mga discount ka. Parang sa SNR, alala ko dati nung gusto kong bumili sa SNR, hindi ko pa napasok, no? Kasi hindi pala kailangan pala member do'n, no? Kailangan magpa-member ka muna bago ka makabili ng mga produkto nila. Kasi ano do'n para maka-discount ka rin, no? Yun ang gano'n ang ang IMG, no? Okay? What to expect in IMG, no? Number one, get educated in all aspects of financial finance, no? Aspect of personal finance. Have an access to hundreds of financial products and services. Receive training and support to manage your money. Save money on various products and services. Earn by sharing what you will learn in financial literacy seminars, trainings, and modules, no? Yan ito yung ma-expect mo sa IMG, no? Lahat ng to, get educated, no? Kailangan nating matuto, guys. Hindi ibig sabihin na graduate ka, no? Hindi ibig sabihin na ano, napag-aral ka before, doon hanggang doon na lang yung ano mo, no? Kailangan nating mga matuto na iba-ibang bagay, no? May kasabihan nga, the moment you stop learning, yun yung time na you start dying. No? Nabasa ko lang din yun, no? Kaya importante na araw-araw may natutunan kang ano, no? Lalo na sa pagdating sa personal finance, gano'n. Okay, dito yan, ma-access mo yan sa IMG kasi katulad ng sabi ko kanina, ma-access mo yung tatlong yung si Sir Bart, Sir Joanne, Sir tawag ni si Sir Arandilla, yung the big three natin, maano siya, makasama natin sa leader school, no? Tuwing 9, tapos meron silang show sa kape at salita, saka sa kwarto sa kusina, yan. Kumbaga supportive po yung tatlong yan. Tapos ma-access mo yung mga training sa loob, no? Mga training sa website may bibigay sa iyo, no, sa IMG. Okay? Yan yung mga expect mo sa IMG, no? Tapos i-explain ko lang mabilisan itong ano mo, yung parang membership benefits mo, no? Ito yun. Free ebook, no? Ebook. Free ebook, pwede mo siyang makakuha ng hard copy nito. Tapos financial workshop. Ito, yung mga sinabi ko sa iyo kanina, yung mga seminar na natinan ko, may bayad yun, guys. Ito naman dito sa IMG, mga libre lang to, no? Ma-access mo ng libre, no? Mga financial workbook, yan, ma-access mo yan, libre. Ito yun, mga workshop din natin, ito, mga parang mga, ano siya, training siya, basta, ito, increase your cash flow, yan, mas matutunan mo ba to pag andito ka na sa IMG, no, ma-access mo yan sa website mo. Okay? Ito naman, pre-financial check-up, benefit number 8, 9, exclusive, ito naman, exclusive membership, sa ano to, parang magkakaroon ka ng ano ito, discount. Ito naman, ito pala guys, 100,000 no pag join is MD ka, MD ka associate,
no, may free 100,000 personal accident ka, no, sa Manila Bankers Life. Tapos ito 50,000, ito naman optional. Sa Fidelity Life, optional magdagdag ka ng 500,000 sa membership mo, membership fee 500,000. May ano ka, 50,000 na life insurance, no, optional lang siya. IMG Vision Care, yan, frame, no, may libre yan, libre siyang frame sa mga nagsasalamin diyan, yan, libre yan. Free unlimited consultation, yan. Benefit number 13, sa number 14, discounted price, no, sa mga Kaiser. Ito naman guys, sa ano to, sa investment to, no, sa Soldibo. Ito yung opening account mo kay sa 1,000, no. Meron kang 1,000 investment dito sa Soldibo kapag once na nag-member ka na, no. Ito yun sa Kaiser pa rin, ito yun sa Aira, sa mga discount to guys, ito sa Mus 18, yan, mga discount niyan, mga yan. Ma-access mo to guys doon sa portal mo, okay? Ano ko lang siya kahit paano may idea ka. Ito yung sinasabi ko kanina, ma-bypass mo itong ano, mga entry load, no? Ay entry fee. Ma-bypass mo kapag member ka ng IMG, no? Hindi ka na magbabayad ng sales load sa mga mutual fund company na ito. Ito sa mga direct trader, sa mga yung sinasabi ko kanina, yung direct stock investing, stock market, to yun. May experience ka na sa pagbili ng sarili mong stocks. Yan, ito yun. Ito yung pwede mong gamitin, no? Online trading platform siya. Ito, Uson Therapy sa Palawan, yan, may mga discount ka dyan. Pag kasama yan sa membership benefits mo, no? Yan, ito naman sa mga non-life insurance, no? Car insurance, travel, fire, personal. Yan, yung mga access ka ng discount dyan. Parito sa SMDC, mga bili kang kondo. Yan, sa Haven Infinity. Yan, sa Memorial Lots. Ito naman sa mga training to guys, mga online marketing. Lahat yan, may mga discount mo dyan. Ma-access mo yan sa portal mo, sa website mo. Bibigyan ng IMG sa'yo. Ito sa Everest. Yan, pwede mo yung magamit. Sa Apps Max. Asset preservation. May mga kayamanan ka na gustong protektahan para di mag-away-away yung mga ano mo, anak mo, kamag-anak. Yan, auto program. Exclusive benefit number 31 yan. Makaka-discount ka dyan at saka yung may pakotse din si IMG sa mga high ranking na member, no. Ito, IMG Business, Creating Wealth, 12 powerful ways to make money in IMG, no. Personal commission, match up commission, management overrides, royalty income, SMD renewal personal commission, SMD renewal override, continuing co-ownership of your team, real business real business of ownership, AMD pool, CEO pool, SEBC pool, business acquisition program or BAP, no. Ito guys, pag member ka na, no, mas maano to siya, mas ano to, mas matutunan to siya sa pag member ka na, no. Okay? Ito, i-explain ko lang tong bahagya, itong ano, no, yung income projection, no. At least paano may idea ka nung magkano yung mag-aanay sa'yo na commission dito sa IMG kapag gagawin mo yung business, no, ng IMG. Ito yun, for illustration purpose only, helping one family per week, no, will results in 24,000 extra income, no. For example, ikaw yun, associate ka, may 20% ka dyan, no. Nag-join ka, then nag-own ka or Kaiser ba or yung sa Manila Bankers Life at share, no. For example, nag-generate yan ng 30,000 na sales, meron kang 20% dyan. Bali, 6,000 sa'yo, times 4 weeks, 24,000 per month yan or 288 per year. Okay, sa pag marketing director ka, medyo mataas yung posisyon mo, 37% sa'yo dyan, no. 5 join, tapos 5 own sa 30 days.
Again, 'pag 30,000 sales, 37% sa'yo, 11,100 times 4 weeks, 44,400 sa, per month, 532,800 sa per year. 'Pag senior marketing director ka naman, 47%, 30 join, 30 own sa 90 days 'no, 30 sales times 47%, 14,100 times 4 weeks. Bale yan sa per month, 56,400, sa per year, 676,800. Okay? At to guys, ano lang to, para mas magka-idea kung magkano yung ah, ano dito, 'pag ginawa mo yung business 'no, IMG business 'no, kasi paano may idea ka sa mga, puwede mong kitain 'no. Okay, at least matutunan mo 'to ng maigi kapag, part ka na dito sa IMG 'no. Okay, ito yung IMG membership fee and benefits 'no. Kung i-total mo lahat yung sinabi ko kanina, lahat yon yung mga benefits mo, i-total ko yung lahat, ang halaga yan, ito yun, 223,500. Total value niya 'no, yan yun. Pero bago lahat, i-ano ko lang 'to, i-remind lang kita do'n sa benefits na special benefits, yung kanina, yung 100,000 'no, sa personal accident 'no. 'Pag once member ka na, yan meron ka nito, free, 100,000 personal accident insurance. Sa Manila Bankers Life yan, tapos 50,000 yung kanina, sinabi ko sa'yo na optional sa Fidelity Life, mag-add ka lang ng 500 sa membership fee mo. Life insurance, Fidelity Life, just add 500. Optional lang siya 'no, optional. Tapos ito naman plus 1,000 ito yung sa Soldibo, yung sinabi ko kanina, Soldibo. Initial investment mo for your Soldibo funds account. 'Pag once na member ka na, automatic 'yan, may 1,000 ka na na, initial investment mo. Kung hahatiin yung 223,500, 111,750 'yan yung kalahati niyan. Yan ibabayad mo, sulit ba yung ano niyan, sulit ba yung membership niya? Sulit ba din sa total value niya? Pero hindi ka pa babayarin ni IMG ng ganyan. Lalo na yung kalahati sa 55 sa 111 which is ito, hindi pa babayaran ni IMG ng ganyan 'no. Masyadong malaki yan. Ito lang pay only 5,500. Isipin mo yan guys kung gaano kaliit lang yung investment mo na yan sa membership fee mo. Pero ang kapalit, ito yan, 223,500. Yan yung baga total value lahat ng makukuha mo once na maging member ka sa IMG, no? Pero kung susumahin mo, yung 5,500, napakaliit lang yan guys. Isipin mo kung saan napunta yung 5,500 mo yun. Siguro may 5,500 ka napunta sa bag, sa sapatos, and then sa ilang buwan lang, masira, ma-lose ang value. Pero ito this time, ang paggastusan mo ng ano mo is yung sa investment mo, ito mga special benefits. Isipin mo yan guys kung gaano kalaki yung halaga ng total value niyan. At the same time, pwede ka pang mag-earn ng ano 'no, extra commission 'no, sa IMG. Again guys, ito yung IMG membership fee 'no, 5,500 'no. At meron lang siyang optional din ito guys, 1,500 per year, optional lang din siya para ma-maintain mo itong mga ano na 'to, benefits, yung mga personal accidental mo, para ma-maintain lang siya. Again guys, optional lang ito 'no, para ma-maintain mo lang yung mga discounted price dito 'no, sa lahat yung nasabi ko kanina, 1,500 per year. Okay guys, kung may katanungan ka about dito, pwede tayong Zoom para mas maliwanagan ka, okay? Sabi dito that best time to invest was yesterday 'no, and the next best time, is now. Okay? We're done filling out the 5th block of our solid financial foundation 'no. Natapos na natin healthcare, life insurance, debt management, emergency fund, tsaka investment. Okay guys, congrats sa'yo 'no, na umabot ka na dito sa dulo 'no.
Again, yung libro na sinabi ko sa'yo, ito yun. Mada-download mo 'to sa baba. Regalo ko na lang sa'yo yung e-book na copy nito. Ilagay ko yung sa baba para ma-send ko sa email mo. Download mo na lang. Okay, ito yung isa. E-book lang guys, yung digital copy. Download mo na sa baba, no? Salamat sa pag-attend, no? At umabot ka dito sa day 5 natin. Okay, I encourage you, no? Save and invest as fast as you can, no? While you can. Control your future. The future is in your hands. If you want to be wealthy, don't let other people do it for you. Act now and start to learn financial literacy and personal finance. Be your own money manager. Understand how money works. Make money work for you. Take action now, no? And secure your future. Sabi nga dito, you always have an excuse not to save and invest, but no matter what your excuse is, one thing is for sure, no? You are going to get old next year, no? Hindi po tayo pabata, patanda po tayo. Okay? No matter what your excuse is, your child will grow up and enter college. And you would need money for his or her education. No matter what your excuse is, you will eventually retire and stop making active income. And you have to be prepared for this kind of situation, no? Again guys, I hope na kahit paano, na ano mo to, no? Ano yung ibig sabihin nito, okay? Again guys, thank you sa pag-attend, no? Thank you sa pag-attend. Again, ako nga pala ulit si Karim Don Flores, no? Thank you sa pag-attend sa seminar na to at umabot ka sa dulo, no? May mga katanungan ka guys, may na-experience ako hindi ko na-experience ng maayos, pwede mo ko tawagan sa number na to. May landline na, tawagan mo ko, text mo ko, or email mo ko at check mo tong website ko, no? Again guys, itong copy mo, huwag mong kaliputan. Download mo na lang. Ito yun. Rich Dad Poor Dad. Yan. Digital copy guys, i-download mo na lang, no? Lagay mo lang, i-send ko na lang sa email mo, no? Tapos ito yung isa. Cash Flow Quadrant. Yan. Digital copy lang din guys, okay? Regalo ko sa iyo sa pagtapos ng training na to, no? Okay guys, that's it guys. Thank you. God bless guys. Thank you. Bye-bye.